Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa at kumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Lipunang sibil, media at simbahan. Isipin mo ang lungsod kung saan ka nakatira. Ano-ano kaya ang mga kailangan upang maging maayos ang takbo ng lugar na ito? Ang lokal na gobyerno o ang pamahalaan ay nagpapatupad ng mga batas upang masiguro na natutugunan ang pangangailangan ng isang lipunan. Ang sektor naman ng kalakalan o negosyo ay gumagawa ng mga produkto at nagbibigay serbisyo kapalit ang pera upang lumago ang kabuhayan ng tao at ng mismong ekonomiya. Ngunit paano naman ang ibang samahan katulad ng mga samahang nagmumula sa simbahan, kababaihan, mga guro at magulang at mga manggagawa? Paano nakatutulong sa ating lipunan ang mga samahang ito? Ang mga samahang nabanggit ay malaki ang gampanin sa pagpapatakbo ng ating lungsod o bansa. Sila ay kabilang sa lipunang sibil. Ano ang lipunang sibil? Ang lipunang sibil ay binubuo ng mga grupo o organisasyon na may layuning matugunan ang pangangailangan ng mamamayan na hindi kayang tugunan ng pamahalaan at kalakalan o negosyo. Ang lipunang sibil ay nagsasagawa ng mga gawain para sa pangangailangan at interes ng mamamayan at hindi ng sinumang politiko o anumang negosyo. Ang mga organisasyon na bumubuo ng lipunang sibil ay ang mga samahan ng manggagawa, simbahan, non-profit organizations, non-government organizations, samahang sibiko katulad ng Rotary Club, Lions Club at Kiwanis. Ang mga nabanggit ay gumagawa ng mga pagtugong sila mismo ang nagtataguyod, kung kaya nagkakaroon ng likas kayang pag-unlad o sustainable development na hindi tulad ng minadali at pansamantalang solusyon ng pamahalaan at kalakalan. Ano ang media? Pamilyar ba sa iyo ang linya ng kantang yan? Sa paanong paraan nga ba tayo nagkakaroon ng impormasyon sa mga nangyayari sa ating paligid at ano ang kinalaman nito sa lipunang sibil? Nagkakaroon tayo ng idea sa mga nangyayari sa ating paligid sa pamamagitan ng dyaryo, radyo, telebisyon, pelikula at internet o ang tinatawag nating mass media. Ang pangunahing layunin ng media bilang anyo ng lipunang sibil
ay ang magsulong ng ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan sa pamamagitan ng pagsasabi ng buong katotohanan at pagtuwid ng mga impormasyon na maaaring makaapekto sa pagpapasya ng tao. Ang ilan sa binibigyang tenga, mata at boses ng media bilang anyo ng lipunang sibil ay ang pagsisiwalat ng katiwalian, mga isyu sa edukasyon, kalusugan, paggawa at karapatang pantao. Ang simbahan. Sa kasaysayan ng Pilipinas ay malaki ang naging parte ng simbahan upang maimulat ang diwa ng mga mamamayan sa iba't ibang isyong panlipunan. May mga pagkakataon din na ang mga samahang pansimbahan ay may mga programa na tumutugon sa mga suliranin sa kalusugan, kahirapan at karapatang pantao. Sa tulong ng simbahan, nabibigyan ng mas mataas na antas ng katuturan ang mga material na pangangailangan na tinatamasa natin sa tulong ng Estado at sariling pagkukusa. Sa makatwid, ang iba't ibang anyo ng lipunang sibil ay may mga sumusunod na katangian. Una, pagkukusang loob. Walang pumilit, nanakot o nanggipit sa mga kasapi upang makisangkot. Malaya sila mula sa impluwensya ng Estado o negosyo. Pangalawa, bukas na pakikipagtalastasan. Walang pinipigilan o dinidiktahan sa pagpapahayag ng saloobin. Ang uri ng pagtatalakay ay pangmadla kung saan buhay ang diwa ng demokrasya. Pangatlo ay walang pag-uuri. Hindi isinasaalang-alang ang kalagayang panlipunan ng mga kasapi. Mayaman man o mahirap, may pinag-aralan o wala, kilala man o hindi, anuman ang kanyang kasarian ay walang espesyal na pagtatangi. Pagiging organisado. Bagamat hindi kasing organisado katulad ng Estado at negosyo, ang lipunang sibil ay patungo sa pagiging institusyon ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Sapagkat nagbabago ang kalagayan ayon sa mga natutugon ng pangangailangan, nagbabago rin ang kaayusan ng organisasyon upang tumugma sa kasalukuyang kalagayan nito. May isinusulong na pagpapahalaga. Ang isinusulong nito ay hindi pansariling interes kundi kabutihang panlahat. Isinusulong ng media ang katotohanan at isinusulong naman ng simbahan ang espiritualidad. Lagi nating tandaan na hindi kayang mabuhay ng tao ng mag-isa. Kailangan niya ang kanyang kapwa sa pagtugon sa kanyang mga pangangailangan. Ibig sabihin nito, ang mga organisasyon na kinabibilangan ng tao na may kaugnayan sa gobyerno o wala, katulad ng lipunang sibil, ay may malaking maiaambag sa pagkamit ng kaganapan ng tao at kabutihang panlahat.